Hindi maintindihan ni Naomi kung bakit pumayag siyang angkinin ang kanyang mga labi ng kanyang amo. Lalo na at hindi naman niya ito kasintahan. Nakaupo lang si Naomi sa gitna ng kanyang kama habang umiiyak. Pakiramdam niya ay napakababa niyang babae. Para mahalikan na lang ng lalaking hindi naman niya mahal. Tumingala siya upang pigilan na muling pagbagsak ng mga luha. Tahimik ang gabi kaya dinig na dinig niya ang kanyang mga pagtangis at paghikbi. Bumaba siya mula sa kama at nag-shower din ito. Kasabay ng mga pagpatak ng tubig mula sa shower ay sumasabay din ang kanyang mga luha. Paulit-ulit na pinapahid nito ang kanyang labi. Kulang na lang ay mabura ito. Parang gusto niyang bigla na lang maglaho. Hindi niya rin maintindihan kung bakit gumanti din siya ng halik. Basa na ang kanyang damit bago niya ito maisipang hubarin. Mabilis nga siyang naligo at lumabas ng kwarto. Kahit naiinis sa amo at lalo na sa kanyang sarili, ay tinungo pa rin ito ang silid ng bata at doon tumabi. Basa pa nga ang kanyang buhok kaya naman binalikan niya ang kanyang hairbrush sa kanyang silid. Ngunit pagbalik niya sa kwarto ni Diana ay naroon na si Franco. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata pero agad din itong umiwas at naisipang bumalik na lang sa kanyang kwarto. Susundan sana siya ni Franco ngunit nauna lumapit si Francis sa dalaga. Kaya napahinto siya sa paglapit. Gabi ka nang naligo? Masama yan ah. Saad ni Francis pagkalapit sa dalaga. Hindi naman siguro. Bihira lang naman ako maligo ng gabi. Ang lagid kasi. Tugon nito kay Francis. May utang ka nga pala sa akin. Buti naalala ko. Ha? Utang? Never ako nagkautang ng pera sa'yo, sir ha? Ano ka ba? Hindi naman pera ang tinutukoy ko eh. Napakunutan noon ni Franco nang marinig niya yon. Maging si Naomi ay nagtaka kung anong utang ba yon. Ano nga ba yun, sir? Hindi ba't may utang ka sa akin na kwento? Kwento po? Oo, hindi mo na ba natatandaan? Tara sa pool area. Bakit naman po kailangan sa pool area pa? Basta, para matandaan mo. Sumunod nga si Naomi kay Francis patungo sa pool area. At palihim din na sumunod si Franco sa kanila. Ano po ba talagang kwento yun, sir? Nagtatakang tanong ni Naomi. Hindi ba nagkwento ako sa iyo about sa family namin? Tapos sabi ko, sa susunod ikaw naman na magkukwento. Nangiti ang dalaga tsaka ito naupo sa gilid ng pool at isinausaw sa tubig ang paa nito. Naupo din si Francis at ginawa din ito ang ginawa ng dalaga. Oo nga po pala no, nakalimutan ko na eh. It's okay. Total, kailangan mo rin magpatuyo ng buhok. Sakto magkwento ka na about sa life mo and about to your family. Nakatingin naman si Franco sa kanila pero minabuti na lang nito na umalis. Dahil hindi niya kayang pagmasdan ng dalawa dahil nasasaktan lang siya. Alam niya na angkin niya ang mga labi nito. Pero batid din niya na di niya maaangkin ang puso nito. Simple lang naman po yung buhay namin. Nung bata ako, nakakaluwag-luwag kami sa buhay. Dahil OFW po yung tatay ko. Tapos si nanay naman po may patahian. Maraming nagpapatahi sa kanya. Gaya po ng mga wedding gown, barong Tagalog, tsaka gumagawa din po si nanay ng kurtina. Naaalala ko nga po nung bata ako, pumapasok ako sa pwesto. Tapos kapag wala si nanay, yung mga tinatahi niyang wedding gown sinusukat ko. Tapos nag-i-imagine ako, yung kinakasal. Tapos iikot ako na para bang prinsesa. Tapos mahuhuli ako ni nanay. Siyempre pinapagalitan ako kasi baka masira ko yon. Kaso, ibinenta rin ni nanay yung pwesto niya eh. Mula nang ma-hospital si tatay, marami siya naging sakit eh. Siguro dahil na rin sa sobrang sipag. Umabot din po kasi sa kalahating milyon yung bill niya, tapos ang mamahal po ng mga gamot niya. Pero okay lang po yon, kahit maubos pa ang lahat ng meron kami. Huwag lang po si tatay ang mawala. Hanggang sa na-hospital po ulit si tatay kasi po kailangan siyang operahan. Dahil nakita po na may bukol ang bituka niya. Ayun po, another gastos na naman. Kaya naibenta po yung bahay namin sa Pasay. Naranasan po namin lahat ng hirap. Yung dapat na pagkain na lang po namin, kailangan pa pong ibili ng gamot ni tatay. Nang naging okay po si tatay, bumalik na po siya sa Saudi at nagtrabaho ulit doon. Kaya nga po nakabili kami ng lupa dito sa QC. At nakapagpatayo kahit maliit na bahay. Pero muli po na hospital si tatay sa Saudi naman po. Tumaas daw po yung blood sugar niya at tinatake po. May high blood din po kasi siya eh. Maluha-luhang kwento ni Naomi habang nakatingin sa kawalan. Sobrang hirap pala ng pinagdaanan ninyo, lalo na yung tatay mo. Tapos ngayon, na-stroke na naman siya, di ba? Oo nga po eh.
Hindi na po natapos-tapos yung sakit ni tatay. Sobrang awang-awa na po ako sa kalagayan niya. Kaya pinili mong huminto na muna sa pag-aaral para makatulong sa pamilya mo? Opo, ganun nga po sir. Pwede bang wag mo na akong tawaging sir? Francis na lang. Ayoko naman po sir, nakakailang po kaya. Boss ko po kayong magkapatid, kaya dapat gumagalang po ako sa inyo. Ano ka ba? Hindi mo ako boss. Hindi naman ako nagpapasweldo sa'yo. Si kuya naman. Kaya siya lang ang boss mo at ako, kaibigan mo. Kaibigan sir? Seryoso ka? Oo naman, kung pwede sa'yo. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Nakakatuwa naman sir. Ayan na naman, sir na naman. Sorry, hindi ako sanay eh. Pero sige, Francis. Ayan, mas masarap pakinggan. Ano, okay ba sa'yo na maging friends tayo? Oo naman sir, tatanggi pa ba ako? Nakangiti naman si Francis dahil sa wakas ay magkaibigan na sila ni Naomi. So ano pa? Ano pang kwento ng buhay mo? Masaklap sir, huwag mo nang alamin. Sir na naman? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Pero totoo yon, masaklap. Kaya huwag mo na pong alamin, baka maiyak ka lang din. Sige na, handa ako makinig. Naalala mo po ba nung day off ko? Yes naman, bakit yon? Yun din po yung araw na may natuklasan ako tungkol sa pagkatao ko. Talaga? Ano yon? Hindi po pala ako tunay na anak ng kinikilala kong mga magulang. Sa madaling salita po, ampon lang po ako. Ano? Ampon? Opo, nakakagulat di ba? Bilang anak napakasakit po sa akin noon. Buong buhay ko kasi, isa lang po palang kasinungalingan. Mala teleserye di ba? Oo nga. Pero alam mo ba kung sino yung tunay mong mga magulang? Tsaka paano mo natuklasan? Dahil po sa isang sulat, nabasa ko po yon. Matagal pong itinago ng nanay ko yon. Kung hindi ko pa nabasag yung picture frame, hindi ko po yun makikita. At hindi ko po malalaman ang lihim sa pagkatao ko. Hindi ko pa malalaman kung sino ba talaga ako. Nakakagimbal naman yan. Sino daw ang mga magulang mo? Hindi ko po alam kung sino. Yung biological mother ko lang po ang kilala ko. Talaga? Nakita na ba kayo ng biological mother mo? Hindi po, pero nakita ko na siya sa TV. TV? So artista ang mami mo? Tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon nito. Hala, totoo ba? Sino? Baka kilala ko. Kilalang kilala mo talaga, as in. Sino? Mabilis na tanong ni Francis. Good night na, antok na ako eh. Atakma itong tatayo pero mabilis siyang napigilan ni Francis. Please Yumi, tell me, sino siya? Hindi ako makakatulog nito kakaisip. Kung sino ang real mother mo, tapos artista pa pala. Mangako ka muna na wala kang pagsasabihan kahit na sino. Oo naman, wala talaga, promise. Sure ka? Oo naman, safe sa akin ang secret mo. Lahat ng pinag-uusapan natin ngayong gabi sa ating dalawa lang to, pangako. Si Olga Claveria ang totoong nanay ko. Ano? Dahil sa pagkabigla ay napatayo ito. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa? Muling bumalik si Francis sa pag-upo. Paano naging anak ka niya? Gayong si Celine lang ang alam naming anak niya. Ang nag-iisang anak niya. Na-rape siya. At ako ang bunga ng kasalanan yun ng tatay ko sa kanya. Hindi ko alam kung sino nga ba siya. Pero wala rin akong balak na alamin pa. Dahil para sa akin, ang mga magulang ko ay sila nanay at tatay lang. At si Natalie lang ang kapatid ko. Ibig sabihin, half-sister kayo ni Celine? At pamangkin mo si Diana? Tumango-tango ulit si Naomi. Grabe, pang teleserye nga ang buhay mo. Kaya pala kahawig mo si Celine. At kaya pala malapit ang loob niyo sa isa't isa ni Diana kasi magkadugo kayo. May connection kayong dalawa. Kaya nga sobra kong minahal si Diana nang malaman kong pamangkin ko pala siya. Kahit nagpapanggap lang akong mami niya, totoong tita naman niya ako. Kaya sana, sa atin na lang to ha. Hindi pa ako handang sabihin sa mag-ama ang totoo. Oo naman, pangako. Salamat Francis. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay nagising na si Naomi at hindi na muling dinalaw pa ng antok. Bumangon na nga lang ito upang magkape. Patungo na sana siya ng kusina nang may marinig siyang kaluskos na nanggagaling nga sa loob ng kusina. Nakabukas din ng ilaw kahit pinatay naman niya yun kagabi. Tuluyan na nga siyang pumasok sa pag-aakalang baka si Michelle lang yon.
Ngunit napaatras siya na makitang si Franco pala yon. Ngunit naramdaman ni Franco ang pagpasok ni Naomi kaya tinignan niya ito. Ikaw pala? Tanong ni Franco kay Naomi habang nagtitimpla ito ng kape. Ang aga niyo din po nagising, sir. Ang totoo niyan, hindi pa ako nakakatulog. Tugon nito. Hindi pa po? Bakit naman po? Sumandal ito mula sa gilid ng lababo tsaka humigop ng kape. Dahil sa nangyari kagabi sa atin. Halos mamula si Naomi nang banggitin yun ni Franco. Wala po nangyari. Sabay talikod ni Naomi. Pahakbang sana ito palabas na muli magsalita si Franco. Sorry sa nagawa ko. Sorry sa walang galang na paghalik. Nagkamali ako doon. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Ano? Sabay harap ng dalaga. May nagsasorry bang hindi naman nagsisisi? Dahil ginusto ko yon. Bawat halik ko sa'yo. Halik yun ng pagmamahal, Naomi. Naiinis ako sa'yo. Pero mas naiinis ako sa sarili ko. Dahil hinayaan kong halikan mo ko kahit hindi naman kita nobyo. Alam mo bang may promise ako sa sarili ko? Na ang makakahalik lang sa akin ay yung boyfriend ko? Pero nawala yung pangakong yon dahil sinira mo. Tapos pati yung ano ko. Basta, yun na yun, hahawakan mo pa. Gusto mo talaga ang kinin ng katawan ko, no? Akala mo naman asawa kita. Hindi na napigilan ni Naomi ang sarili na mataasan ng boses ang kanyang amo. Sorry. Sorry kung hinalikan kita ng walang permiso mo. Sorry kung nawala yung pagkabirhen ng labi mo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Mahal kita. Mahal na mahal. Sana nga ikaw na lang ang totoong mami ni Diana. Sabay lapag nito ng kape sa lababo at lumapit kay Naomi. Handa kong gawin ng lahat para mahalin mo rin ako. Sinasabi mo lang yan kasi kahawig ko yung ex mo. Nakikita mo lang siya sa akin at yan pong nararamdaman mo, hindi totoo yan. Akala mo lang mahal mo ko pero ang totoo, sisilin pa rin ang mahal mo. Tama na sir, ang dami ko nang iniisip, ang dami ko ng problema. Pwede ba? Huwag ka nang dumagdag pa. Please sir. Bakit ba lahat na lang kayo? Yan ang sinasabi na nakikita ko lang sisilin sa'yo. Si Francis, si Noah, at pati ba naman ikaw? Naomi, mahal kita at yun ang totoo. Akala mo lang yan, sir. Hindi ako nagkakamali sa nararamdaman ko dahil minsan ko nang naramdaman to. Mahal kita at handa akong patunayan yon. Maniwala ka lang. Gagawin ko lahat. Sabi mo, di ba? Boyfriend mo lang may karapatang humalik sa'yo? Eh, dililigahon kita. Ayoko. Bakit naman? Ayaw mo ba sa kagaya ko na may anak na? Kung sa bagay, dalaga ka tapos ako may anak na. Hindi nga naman tayo bagay, no? Hindi naman sa ganun, sir. Hindi lang talaga kita gusto. Sorry po kung hindi tayo pareho ng nararamdaman. Wala po talaga akong nararamdaman para sa'yo. Sorry po talaga. Natigilan si Franco nang sabihin yun sa kanya ni Naomi. Batid din naman niya na walang nararamdaman sa kanya ang dalaga. Pero ipinipilit pa rin niya na sana ay mahalin din siya nito pabalik. Madilim nga ang mukha ni Franco na lumabas ng kusina. Pakiramdam niya ay bumuhos sa kanya ang isang tasang kape. Sa pangalawang pagkakataon ay nasaktan na naman siyang muli. Uy Ira, napansin mo ba si Sir Franco today? Tanong ni Nida habang naglalabas si Ira. Napansin? Anong napansin? Alam mo ikaw, wala ka talagang pakiramdam. Bakit ba? Ano ba kasi yung ibig mo sabihin? Para kasing ang sungit ni Sir ngayon. Nag-good morning ako pero hindi niya ako pinansin. Tapos tinanong ko din kung gusto niya ng kape, ayaw daw niya. Ngayon lang tumanggi sa kape yun. Tapos kanina, alam mo ba si Michelle, pinagalitan niya. Kasi hindi man lang daw sinamahan yung bata sa kwarto. Eh hindi ba't si Yumi ang katabi nun? Parang napansin ko nga rin yan. Kasi kanina nung naglalaba ako, sabi niya ayusin ko daw ang paglalaba ko. Tapos yung ibang damit daw niya, lumuluwang. Kasi daw winawashing ko, na dapat ay kinakamay ko lang. Dati-rati naman walang pakialam yun. Kahit nga yung mamahalin niyang t-shirt, napatakan ko ng Zonrox, hindi naman siya nagalit. Wala siyang pake kahit anong paglalabang gawin ko dati. Pero ngayon biglang nagagalit na. Oh, see? Nakakapanibago si Sir, no? Ano kaya nangyayari? Uy, kayo hindi pa tapos trabaho niyo, nagmamaritesa na naman kayong dalawa. Ani ni Michelle. Paki mo, ha? Ani ni Nida, pero nakatawa ito. Sungit ni Sir ngayon, no? Napansin niyo din pala? Abay, oo. Tugon ni Nida. Pinagalitan ka kanina, di ba? Bakit ikaw ang pinapagalitan? Eh, trabaho yun ni Yumi. Yung tabihan yung bata sa pagtulog. Bakit ba hindi yun doon natulog?
Ewan ko, baka nagalit sa kanya si Sir kagabi. Bakit naman magagalit sa kanya? Mausisan tanong ni Nida. Kasi itong si Yumi umakyat sa second floor, doon sa room dati ni Sir Franco. Di ba nga ayaw ni Sir na may pumapasok doon? Oo, ginawa na niyang stock room yun eh. Napasok ko na yon, nung minsan pinaglinis niya ako. Himala at pinaglinis ka niya doon, di ba siya lang ang naglilinis noon? Of course, may tiwala sa akin si Sir no? Pagyayabang ni Nida. Talaga lang ha? Ani ni Ira at Michelle. Ano ba kasing meron sa kwarto na yon at ayaw ni Sir na may pumapasok doon? Tanong ni Michelle. Gusto niyo bang makita? Oo naman. Pero paano? Ani ni Ira. Yung susi nun, nasa kwarto lang ni Sir Franco. Tugon ni Michelle. Tama, kukuhanin natin yon. Tapos kapag wala si Sir Franco, papasok tayo doon. Mahinang saad ni Nida sa mga kasamahan. Pero baka makita tayo ni Yumi o kaya ni Sir Francis. Magsumpong pa mga ngayon. Ani ni Ira. Wala si Sir Francis, may gimmick yata, basta umalis siya. Ganito gagawin natin. May titigin kay Yumi. Kapag may pagkakataon na aakyat na tayo doon, maliwanag? Okay, sige. Sabay na tugunin na Michelle at Ira. Pagkatapos nga ng pananghalian ay tuloy pa rin ang plano ng tatlo na umakyat sa second floor. Habang kasama ni Ira sina Diana at Yumi sa kwarto, ay sinamantala naman ng dalawa na pasukin ang kwarto ni Franco. Ngunit bigo sila na mahanap ang susing kanilang hinahanap. Tinext nga ni Nida si Ira na wala ang susi doon. Hala, paano yan? Tama pa naman yung timing sana natin. May balak matulog kong dalawa. Reply ni Ira kay Nida. Umalis ka na dyan sa kwarto. Sabihin mo may gagawin ka. Tapos umakyat na tayo sa taas. Baka sakaling bukas naman yon. Nagpaalam nga si Ira kay Naomi na may gagawin lang ito sandali. At nagtungo na sa kinaroroonan nila ni Nida. Paano kung sarado yon? Tanong ni Michelle. Kaya nga susubukan natin, di ba? Malay mo naman. Ikaw bahala ha. Baka sumabit tayo niyan. Ani ni Ira. Magdala na lang kayo ng walis. Kunwari maglilinis tayong tatlo sa third floor. Gamitan yung utak nyo. Tama, nice idea. Tugon ng utu-utong si Michelle. Dahan-dahan nga silang umakyat doon na may daladalang walis tambo at dustpan. Pinihit nga ni Nida ang doorknob at ngumiti sa kasamahan nang mapihit niya yon. Nangangahulugan, hindi yun nakalak. Itinulak nga niya ang pinto para tuluyang mabuksan. Kapwa sila nagulat nang tumambad sa kanila ang napakakalat na silid. Teka, mga pictures ni Ma'am Celine to ah. Bakit nakakalat? Tsaka bakit yung iba basag na? Nagtatakang tanong ni Ira. Kaya nga ano kaya nangyari? Tanong din ni Nida. Dito pala nakatago ang mga pictures nila. Tsaka itong mga trophy ni Sir Franco. Saad ni Michelle. Oo. Ito lang pala laman nito. Akala ko kung ano na. Hindi mo pa sinabi agad sa amin. Saad ni Ira. Di sorry. Gusto ko kasi kayo mismo makakita. Pero ang tanong, bakit kaya sobrang gulo nito? Tapos yung kama napakagulo din. Hindi ba sabi mo nandito si Naomi kagabi? Oo, tapos sumunod sa kanya si Sir Franco dito. Pare-pareho silang napatakip ng bibig at nanlaki ang mga mata. Uy, tignan nyo. Bakit nandito yung jacket ni Sir Franco? Sabay pulot ni Ira. Hindi naman makalat si Sir sa gamit. Kahit nga marunong ang damit noon, nakatupi pa. Tapos ito, nakakalat lang dito, malapit sa kama? Niiwan ng jacket, check. Magulo ang kama, check. Nakakalat ang pictures ni Ma'am Celine, check. Hindi nakatabi si Yumi kay Diana kagabi, check. Guys, naiisip niyo bang naiisip ko? Ani ni Nida. Oo, naiisip namin yan. Mukhang may kababalaghang naganap sa kwarto na to kagabi. Kaloka ka, Yumi. Iba ka talaga. Inis na sambit ni Nida. Grabe, nakakakilig. May make love na naganap dito? Saad ni Michelle. Ew, make love ka dyan. Saad ni Nida at umirap pa ito. Kung may make love nga na naganap, bakit ang sungit ni Sir? Hindi ba dapat masaya siya? Tanong ni Michelle. Baka nabitin. Sabay tawa ni Ira.